Paano kung sabihin ko sa inyo na ang nakasanayang larawan ng mga anghel na may puting pakpak at mga demonyong may sungay ay isang popular na bersyon lamang na lubos na binago para sa mas malawak na madla, na mayroong isang sinaunang teksto na nagbubunyag ng nakakagulat na detalye tungkol sa kanilang pinagmulan, kanilang mga kasalanan, at ang tunay na kalikasan ng kasamaan? Ngayon, maglalakbay tayo sa mga pahina ng isa sa mga pinakamisteryoso at pinagtatalunang aklat sa kasaysayan, ang aklat ni Enoch. Humanda kayo dahil ang matutuklasan ninyo ay maaaring tuluyang magpabago sa inyong pananaw sa mundong inilarawan sa Biblia. Kaya, sino nga ba si Enoch? Sa Biblia, iilang linya lamang ang binabanggit tungkol sa kanya. Siya ang lolo sa tuhod ni Noe na nagtayo ng arko. Ngunit ang pinakakagiliw-giliw sa kanyang kwento ay hindi siya namatay. Sinasabi sa Biblia na kinuha siya ng Diyos. Ang aklat ni Enoch ang mismong nagsasalaysay kung ano ang nangyari pagkatapos niyon. Saan siya dinala at ano ang ipinakita sa kanya. Ang tekstong ito ay lubhang popular sa mga unang Kristiyano at mga Hudyo. Ngunit sa misteryosong dahilan ay hindi ito naisama sa kanonikal na Biblia ng karamihan sa mga simbahan. Kaya ating alamin kung anong mga misteryo ang itinatago nito. Kaya simulan natin sa pinakaumpisa. Sa puso ng kwentong ito, naroon ang isang natatanging grupo ng mga anghel na kilala bilang mga tagapagbantay o sa ilang salin ay mga bantay. At ang pangalang ito ay perpektong sumasalamin sa kanilang orihinal na misyon. Kalimutan na ang imahe ng mga kerubin na may dalang alpa. Hindi sila ganoon. Isipin ninyo ang isang piling-piling unit mula sa kalangitan, isang uri ng special forces na pinagkatiwalaan ng pinakamapanaghutang tungkulin sa buong nilikha, ang pagbantay sa umuusbong na sangkatauhan. Ang kanilang layunin ay ingatan ng mga tao, malumanay na gabayan sila, at tiyakin na ang sibilisasyon ay umuunlad ayon sa banal na plano. Sila ay makapangyarihan, matatalino, at lubos na tapat sa kanilang manlilikha. Gayunman, sa umpisa lang yon, sinasabi sa atin ng aklat ni Enoch na 200 sila at bumaba sila sa tuktok ng bundok Hermon. Dalisay ang kanilang intensyon, subalit ang pagiging malapit sa buhay ng tao, sa makalamang emosyon, at tulad ng makikita natin sa dakong huli, sa ganda ng mundo, ay naging isang pagsubok na hindi nila inaasahan at lubos nilang hindi pinaghandaan. Subalit, may hindi inaasahang nangyari. Araw-araw, sa pagmamasid nila sa buhay ng mga tao, nakita ng mga nilalang sa langit na ito ang isang bagay na yumanig sa kaibuturan ng kanilang pagkatao. Nakita nila ang mga anak na babae ng tao. Higit pa sa pisikal na kagandahan ang nasilayan nila. Nakita nila ang kanilang mga damdamin, ang kanilang kahinaan, at ang kanilang buhay mortal na puspos ng matinding hilig at pagnanasa. At nahumaling sila sa tanawing iyon. Ang simple nilang pagmamasid na siyang banal nilang tungkulin ay unti-unting nag-iba, naging matinding pagkahumaling. Sa kanilang immortal na puso, isang damdamin ang sumibol na hindi nila dapat naramdaman kailanman, ang pagnanasa. Binigyang diin ng aklat ni Enoch na hindi ito simpleng panandali ang bugso ng damdamin o isang disinasadyang pagkakamali. Ito ay isang mabagal, sinasadya, at unti-unting pagbaba sa bangin. Ang kanilang pagnanasa ay hindi lang basta damdamin. Ito ay isang pinag-isipang desisyon na labagin ang pangunahing pagbabawal. Ang huwag makialam, ang huwag paghaluin ang makalangit at makalupa, ang walang hanggan at ang mortal. Ang panloob na salungatan na ito ang naging punto ng pagbabago na magpakailanman ay babago sa kapalaran ng langit at ng lupa. Sa pagkaalam na wala ng atrasan, nagpasya silang gumawa ng isang malaking kasalanan
ng sabay-sabay. Ang kanilang pinuno, isang makapangyarihang anghel na nagngangalang Semyaza, ay tinipon ang iba at sinabi sa kanila, "Natatakot ako na baka hindi ninyo ito ituloy at ako lamang ang magdurusa ng kaparusahan para sa napakalaking kasalanang ito." Kinatakutan niya ang responsibilidad, ang maging nag-iisang pagbabayarin. Doon, ang 200 anghel ay sumagot sa kanya. Nagkaroon sila ng lihim na kasunduan doon mismo sa bundok Hermon. Ipinagbigkis nila ang bawat isa sa pamamagitan ng isang panunumpa at sumpa. Ang diwa ng panunumpa ay simple ngunit nakakatakot. Bumaba sa lupa, pumili ng mga asawa mula sa mga anak na babae ng tao at sama-samang pasanin ang lahat ng magiging bunga nito. Hindi ito basta-bastang paghihimagsik. Ito ay isang maingat na pinagplanuhang sabwatan. Sinadya nilang labagin ang banal na batas at ang panunumpang ito ang naging punto ng kawalan ng atrasan, kung saan ang kasaysayan ng mundo ay hindi na muling magiging katulad ng dati at naganap na nga ang ipinagbabawal na pagsasama. Mula sa pag-iisa ng walang kamatayang mga anghel at mga babaeng mortal, isinilang ang mga supling na walang puwang ni sa langit ni sa lupa, ang mga Nephilim. Sa kanonikal na Biblia, sa aklat ng Genesis, ay bahagya lamang silang binabanggit. Noon pa may mga higante na sa lupa, sila ang mga bantog na bayani noong unang panahon. Ngunit ang aklat ni Enoch ay tinanggal ang balabal ng kaluwalhatian mula sa paglalarawang ito at naglalarawan ng mas nakakapangilabot na sitwasyon. Ang mga Nephilim ay higante. Ang kanilang taas, ayon sa teksto, ay umaabot sa 3,000 siko. Bagamat ito'y isang simbolikong bilang, malinaw nitong ipinapahiwatig ang lawak ng kapahamakan. Sila ay may perpektong pangangatawan, malalakas, at lubusan silang walang awa o habag sa tao. Sila ay isang pagkakamali ng kalikasan, mga hybrid, na ang mismong esensya ay isang pagbaluktot sa banal na disenyo. Ang kanilang paglitaw sa daigdig ay naging pinakaunang at pinakamalinaw na bunga ng kasalanan ng mga tagapagmasid, isang buhay na patunay ng kanilang pagtataksil. Nang lumitaw ang mga Nephilim sa mundo, nagsimula ang isang tunay na bangungot. Ang mga nilalang na hybrid na ito ay nagtataglay ng isang halimaw at walang sawang gutom. Ang kanilang gana sa pagkain ay kasindak-sindak, kasing laki rin ng kanilang mga katawan. Sa simula, nilamon nila ang lahat ng pinaghirapan ng tao. Inubos ang lahat ng ani, nilimas ang lahat ng bodega, at pinatay ang lahat ng alagang hayop. Nagsikap ang mga tao ng walang humpay, ngunit imposibleng pakainin ng mga dambuhalang ito. Nang maubos ang supply ng tao, hindi pa rin humupa ang gutom ng mga Nephilim. Sa halip, ito ay lalong naging masama. Sinimulan nilang tugisin ang mga tao, nilaalamon ang kanilang laman, at sinisipsip ang kanilang dugo. Nabalot ang buong mundo sa isang sinaunang sindak, ngunit hindi pa rin iyon sapat. Sa huli, dahil sa matinding at walang katapusang gutom, ang mga Nephilim ay naglaban-laban. Niyanig ang lupa sa kanilang mga digmaang kanibal. Ang sangkatauhan ay nasa bingit ng lubos na pagkalipol, naging simpleng pagkain na lang para sa mga supling ng kanilang dating tagapagbantay. Ngunit ang pagnanasa ay simula pa lamang ng kanilang kasalanan, ang unang pagkakasala ng mga tagapagbantay. Ang pangalawa nilang paglabag ay mas ubod ng tuso at nagdulot ng mas matitinding kapahamakan. Nagpasya silang ipamahagi sa sangkatauhan ang ipinagbabawal na kaalaman. Hindi ito isang gawa ng pagmumulat o pagkabukas palad. Sa halip, isa itong sadyang pagpapasama. Ibinunyag nila sa mga tao ang mga lihim ng langit at lupa, mga bagay na hindi pa handa ang isip at moralidad ng tao na tanggapin o unawain.
Isipin ninyo, para lang kayong nagbigay ng baril na may bala sa isang bata. Ang magiging bunga nito ay siguradong trahedya. Iyan mismo ang ginawa ng mga anghel. Binigyan nila ang mga tao ng mga kasangkapan na lubos na nagpatindi sa kanilang kakayahang gumawa ng kasamaan. Ang pagmumulat na ito ay naging isang tunay na kahon ni Pandora. Nagpakawala sa mundo ng mga puwersa na hindi na kayang kontrolin ng sangkatauhan. Ito ang pinakamalaking pagtataksil sa kanilang misyon bilang mga tagapangalaga. Sa halip na pangalagaan, sila pa ang nag-armas sa kanilang mga inaalagaan, nagtulak sa kanila sa pagwasak sa sarili. Ang pangunahing utak sa likod nitong teknolohikal na pag-unlad ay isa sa mga pinuno ng mga nahulog na anghel, ang makapangyarihang Azazel. Siya nga, ayon sa aklat ni Enoch, ang nagpasimula ng orihinal na kasalanan ng militarismo. Tinuruan ni Azazel ang mga tao kung paano iproseso ang mga metal. Ngunit hindi para gumawa ng mga araro o palamuti. Ipinakita niya sa kanila kung paano gumawa ng mga espada, kutsilyo, kalasag, at mga panlabang baluti. Ibinunyag niya sa kanila ang sining ng digmaan sa lahat ng anyo nito. Bago ang panahong ito, ang mga alitan sa pagitan ng mga tao ay simple at walang ayos. Ngayon, nasa kanilang mga kamay na ang nakamamatay na sandata. Hindi lang basta nagbigay si Azazel ng mga kasangkapan, itinanim niya sa kanilang isipan ang mismong ideya ng organisadong karahasan, ang estratehiya at taktika ng paglipol sa kapwa nila. Sa katunayan, ang nahulog na anghel na ito ang naging unang mangangalakal ng armas at general sa kasaysayan na ginawang walang katapusang larangan ng digmaan ang lupa. Sa kanya ipinapataw ng aklat ni Enoch ang responsibilidad para sa lahat ng dugo na nabuhos sa lupa. Ang ibang mga anghel naman ay nagtuon ng pansin sa ibang uri ng katiwalian, ang panlipunan at moral. Tinuruan nila ang mga kababaihan ng mga sining na, sa pananaw ng sumulat ng aklat, ay naging ugat ng pagmamataas at kalaswaan. Ipinakita ng mga bumagsak na anghel sa kanila kung paano gumawa ng mga pulseras at iba pang palamuti, kung paano gamitin ang mahahalagang bato at iba't ibang uri ng pangkulay. Tinuruan din nila sila ng sining ng pagpapaganda, kung paano lagyan ng pangkulay ang mga mata tulad ng eyeliner at gumamit ng iba pang kosmetiko upang mas maging kaakit-akit. Mula sa pananaw ng sinaunang teksto, hindi ito simpleng pagpapaganda lamang. Ito ay isang kasangkapan ng tukso na lumalabag sa natural na kaayusan ng mga bagay-bagay. Ang kagandahan ay hindi na isang regalo, kundi naging artipisyal na sandata sa laro ng kahalayan at panlilinlang. Sa ganitong paraan, nagtanim ang mga anghel ng mga binhi ng pagmamataas, inggit, at seksual na kalaswaan na mabilis na sumibol sa lipunan ng tao. Pero hindi pa rin natigil ang pagdaloy ng mga ipinagbabawal na kaalaman. Ang mga tagamasid ang nagbukas ng pinto sa sangkatauhan patungo sa mundo ng okultismo. Ang kanilang pinunong si Shemihaza, isang anghel, ang siyang nagturo sa mga tao ng iba't ibang uri ng pangkukulam, mula sa mga orasyon hanggang sa paggamit ng mga ugat para sa maitim na sining. Ang iba pang mga bantay ay nagturo kung paano basahin ang mga bituin para sa hula, inilantad ang mga misteryo ng astrolohiya, kabilang ang mga tanda ng konstelasyon at ang iba't ibang yugto ng buwan. Hindi ito agham sa ating pagkakaintindi. Sa halip, ito ay mga kasangkapan para manipulahin ang realidad at hulaan ang hinaharap, mga bagay na dapat ay nanatiling eksklusibo sa kapangyarihan ng kalangitan. Nakakuha ang sangkatauhan ng access sa mga kapangyarihang hindi nila kayang intindihin or kontrolin. Dahil dito, umusbong ang laganap na pangkukulam sa lamang ka at panghuhula.
Ang mga tao ay tumalikod sa Diyos, umasa sa mga lihim na kaalaman at sinubukang kontrolin ang espiritual na mundo. Napuno ang daigdig ng mga manggagaway at manghuhula na mas nagpalayo pa sa sangkatauhan sa banal na kalooban. Hindi na nga nagtagal at sumambulat na ang kinahinatnan. Ang daigdig na dating paraiso ay naging pugad ng impyerno. Naghari ang karahasan at kawalan ng batas sa bawat sulok. Ang mga higanting Nephilim at mga armadong tao ay naglipulan sa isa't isa. Umabot na sa suktulan ang kasamaan. Ayon sa aklat ni Enoch, mayroong isang napakalinaw na larawan. Ang dugo ng mga inosente na umaagos sa lupa ay literal na sumisigaw sa kalangitan. Hindi lang ito basta tunog, kundi isang pisikal na puwersa, ang iyak ng sakit ng buong planeta na bumagtas sa kalangitan at umabot sa trono ng kataas-taasan. Nadungisan ng mundo at nawasak ang dating kapayapaan at balanse nito. Ang sangkatauhan na naiwang nag-iisa sa ipinagbabawal na kaalaman at sarili nitong kasamaan ay mabilis na lumulusong patungo sa ganap na pagpuksa sa sarili. Wala nang tila pag-asa para sa kaligtasan. Ang mundo ay nalulunod sa sarili nitong dugo at kasalanan. Sa mismong sandali na tila wala ng pag-asa, lumitaw ang mga pangunahing tagapagtanggol ng kaayusang makalangit. Ang dakilang mga arkanghel, sina Miguel, Gabriel, Rafael at Uriel ay tumingin mula sa kalangitan at nasilayan ang lagim na bumabalot sa lupa. Nakita nila ang mga ilog ng dugo, narinig ang sigaw ng mga inosente, at naramdaman ang kirot ng dinumihang planeta. Hindi na sila makapapayag na manatili na lamang sa isang tabi. Bilang mga taga-usig ng kalangitan, humarap sila sa kataas-taasan at iniulat ang lahat ng nangyayari. Isinalaysay nila ang sumpa ni Semyasa, kung paano itinuro ni Azazel sa mga tao ang digmaan, ang kabulukan at pangkukulam na ipinunla ng iba pang mga bantay sa sangkatauhan. Sila ang naging tinig ng katarungan na humihingi ng agarang interbensyon. Ang kanilang ulat ang naging mitsa na nagpasimula sa mekanismo ng banal na paghihiganti. Agad at walang habag ang tugon ng Diyos sa ulat ng mga arkanghel. Ang tindi ng kasalanan ay nangailangan ng kaparehong tindi ng paglilinis. Doon na nga napagdesisyunan ang isang hakbang na nagtakda ng kapalaran ng lahat ng may buhay, ang isagawa ang malaking baha. Sa kanonikal na Biblia, ang baha ay ipinaliwanag lamang dahil sa labis na pagkapariwaraan ng tao. Ngunit ang aklat ni Enoch ay nagbibigay ng mas malalim at nakapangingilabot na dahilan. Hindi lang kinailangan ang baha para hugasan ang mga kasalanan ng tao. Ang pangunahin nitong layunin ay ang pisikal na paglipol sa dambuhalang supling ng mga tagamasid, ang mga higanting Nephilim. Ang kanilang pinaghalong kalikasan ay nagpaparumi sa mismong diwa ng paglikha at walang pagsisisi o pagwawasto ang posible pa rito. Kailangan linisin ang mundo sa pamamagitan ng apoy at tubig. Pero, mas tumpak sabihin, sa pamamagitan lamang ng tubig. Ito ay isang radikal na operasyong kirurhiko na nilayong tanggalin ang bukol ng kanser bago nito lamunin ng buong sanlibutan. At dito sa gitna ng matinding digmaang ito sa kalawakan, lumilitaw ang pangunahing tauhan ng ating kwento, si Enoch. Hindi tulad ng ibang tao na nalubog sa kasalanan, si Enoch ay matuwid sa paningin ng Diyos. Pinili siya ng Diyos, isang ordinaryong mortal lamang, upang maging kanyang natatanging sugo. Ang misyon niya ay kapwa dakila at nakakapangilabot. Siya ang magiging tagapaghatid ng banal na hatol ng Diyos. Inutusan ng Diyos si Enoch na direktang humarap sa mga bumagsak na tagamasid na nagtatago sa matinding kawalan ng pag-asa at ipahayag sa kanila ang kanilang hatol. Isipin ninyo ang tagpong iyon, isang mortal na tao
ang haharap sa mga makapangyarihang immortal na nilalang. Sila na minsay nagsilbing kanilang mga tagapagbantay at ipapahayag sa kanila na naghihintay sa kanila ang walang hanggang sumpa. Ito ay isang walang katulad na pangyayari na nagpapakita kung gaano kababa ang kinasadlakan ng mga anghel at kung gaano naman kataas ang pagpapahalaga ng Diyos sa katuwiran ng isang simpleng tao. Si Enoch ay naging tulay sa pagitan ng dalawang mundo, ang tinig ng Diyos sa kaharian ng mga nagkasala. Ang hatol na binigkas ni Enoch sa mga tagabantay ay higit na nakakatakot kaysa sa mabilis na kamatayan. Ang kanilang immortalidad na dating itinuturing nilang pinakamalaking biyaya ay naging kanilang walang hanggang sumpa. Iniutos ng Diyos sa mga arkanghel na gapusin ng mga nahulog na anghel, kamay at paa at ihagis sila sa kalaliman ng kadiliman, sa pinakamalalim na bangin sa ilalim ng lupa. Doon, sa pusod ng kadiliman, nakagapos sa walang hanggang tanikala, ay hihintayin nila ang araw ng dakilang paghuhukom. Ang parusang ito ay hindi lamang simpleng pagkakakulong. Ito ay isang kalagayan ng lubos na pagkakahiwalay mula sa banal na liwanag, isang walang katapusang paghihirap habang naghihintay sa huling paghuhukom kung kailan sila tuluyang iahagis sa apoy na walang hanggan. Inilalarawan ng aklat ni Enoch ang kauna-unahang impyerno sa kasaysayan na sadyang nilikha para sa mga anghel na ito na nagkasala. Ang kanilang kapalaran ay naging isang matinding babala sa lahat ng hukbong makalangit hinggil sa malalim na kahihinatnan ng pagtataksil at paglabag sa banal na kaayusan. Ngayon, dumating tayo sa pinakakagiliw-giliw at marahil pinakanakagugulat na revelasyon mula sa aklat ni Enoch. Ano nga ba ang nangyari sa mga Nephilim, ang mga higanting supling ng mga anghel at ng mga tao? Ang kanilang pisikal na katawan, tulad ng sa lahat ng nabubuhay, ay namatay sa panahon ng malaking baha. Tinangay sila ng tubig at ganap na pinawi mula sa ibabaw ng lupa. Ngunit hindi diyan nagtapos ang kanilang kwento dahil sila ay mga nilalang na hibrido. Taglay ang immortal na espiritu mula sa kanilang mga amang anghel. Hindi lamang basta naglaho ang kanilang esensya. Ang kanilang masama at walang kapahingahang espiritu ay nanatili sa mundo. Pinalaya sila mula sa kanilang makapangyarihang katawan at naging mga walang katawan, hindi nakikitang puwersa. At ang mga espiritong ito, ayon sa aklat ni Enoch, ang siyang naging tinatawag nating mga demonyo sa kasalukuyan. Sila ay nakatadhana na maglakbay ng walang hanggan sa mundo, hindi kahanapan ng kapahingahan at pahirapan ang sangkatauhan na kanilang kinasusuklaman bilang dahilan ng kanilang sinumpaang pag-iral. Ang bersyon na ito ng pinagmula ng mga demonyo ay talagang nagbabago sa lahat ng ating pagkaunawa. Sa nakasanayan nating tradisyon, ang mga demonyo ay mga nahulog na anghel na sumunod kay Lucifer. Ngunit ang aklat ni Enoch ay nag-aalok ng mas detalyado at nakakapanindig balahibong larawan. Hindi mismo ang mga demonyo ang mga nahulog na anghel. Sila ay nakagapos sa ilalim ng lupa. Sa halip, ang mga demonyo ay ang masasamang espiritu ng kanilang mga patay na anak na higante. Ang ideyang ito ay nagpapaliwanag ng maraming bagay. Halimbawa, kung bakit ang mga demonyo ay labis na naghahangad na manahan sa pisikal na katawan. Dahil nawalan sila ng sarili nilang katawan, naghahangad silang magkaroon muli ng laman. Ito rin ang nagpapaliwanag ng kanilang walang katapusang galit at inggit sa mga tao. Ang sangkatauhan, sa kabila ng pagkahulog sa kasalanan, ay may pag-asa pa ring maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Samantalang sila, ang mga espiritu ng Nephilim, ay isinumpa mula pa sa kanilang kapanganakan.
Sila ay mga walang hanggang itinakwil, mga multo ng isang kakilakilabot na pagkakamali, nakakulong sa ating mundo at nagdadala lamang ng sakit at kapahamakan. Kung tungkol naman kay Azazel, ang pangunahing salarin sa pagkasira ng sangkatauhan, may nakalaang natatanging kapalaran para sa kanya. Samantalang ang ibang mga tagapagmasid ay tinali lang at itinapon sa kadiliman ng magkakasama. Si Azazel naman ay binigyan ng personal at halimbawang kaparusahan. Iniutos ng Diyos kay Arkanghel Rafael na itali siya sa kamay at paa at itapon sa disyerto, sa lugar na tinatawag na Dudael. Doon siya ipinako sa lubos na kadiliman. Matapos gumawa ng butas sa lupa at takpan siya ng matutulis na bato. Sa kanya ipinatawang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan, kasama na ang pagdanak ng dugo at pagtuturo ng mga ipinagbabawal na sining. Siya ang naging unang scapegoat or pinagmumula ng kasamaan, simbolo ng lubos na kasamaan na pinaalis sa mundo. Ang kanyang kapalaran ay manatiling nasa kadiliman magpakailanman hanggang sa araw ng paghuhukom, kung kailan siya itatapon sa nagniningas na gehena. Ang parusang ito ay nagbibigay diin sa kanyang natatanging papel sa naganap na kalamidad. Hindi nagtapos doon ang misyon ni Enoch. Matapos niyang hatulan ang mga tagamasid, nagpasya ang Diyos na gantimpalaan ang kanyang tapat na propeta dahil sa kanyang katuwiran. Si Enoch ay kinuha ng buhay patungo sa kalangitan at doon ay binigyan siya ng isang engranding paglilibot sa buong sangnilikha. Higit pa ito sa isang simpleng paglalakbay, isa itong ganap na pagbubunyag ng pinakamalalim na hiwaga ng universo. Ipinakita sa kanya ang istruktura ng pitong kalangitan, bawat isa ay may sariling layunin at mga naninirahan. Nakita niya ang iba't ibang hanay ng mga anghel, mga ilog ng apoy, at ang mismong trono ng Diyos. Ipinakita rin sa kanya ang paraiso, ang puok ng kapahingahan ng mga matuwid, at ang impyerno kung saan nagdurusa ang mga makasalanan at ang mga bumagsak na anghel. Si Enoch ang naging unang tao na nakakita ng kumpletong larawan ng espiritual na mundo, na karaniwang lingid sa mata ng ordinaryong tao. Ang paglalakbay na ito ay nagpabago sa kanya mula sa pagiging simpleng sugo tungo sa pagiging isang tunay na kosmolohista at mistiko. Bukod sa mga espiritual na kapahayagan, nakatanggap din si Enoch ng kaalamang siyentipiko na libu-libong taon ng mas advanced kaysa sa kanyang panahon. Sa kanyang paglalakbay sa kalangitan, ipinahayag sa kanya ng mga anghel, lalo na ni Uriel, ang mga lihim ng astronomiya at ang kaayusan ng sansinukob. Ipinakita sa kanya ang mga batas ng paggalaw ng mga ilaw sa kalangitan, ang araw, buwan, at mga bituin. Nalaman niya ang tungkol sa kalendaryong solar at lunar, ang pagbabago ng mga panahon, ang mga hangin, at ang istruktura ng mga tarangkahan sa kalangitan kung saan lumalabas ang mga ilaw. Ang aklat ni Enoch ay naglalaman ng buong mga kabanata na nakatuon sa mga astronomikal na obserbasyong ito. Napakadetalyado ng mga ito, kaya't maraming mananaliksik ang naniniwala na ang bahaging ito ng aklat ang pinakalumang siyentipikong tratado. Sa gayon, hindi lamang espiritual, kundi pati na rin pisikal na kaalaman tungkol sa mundo ang natanggap ni Enoch, at siya'y naging tagapag-ingat ng parehong banal at likas na batas na namamahala sa sansinukob. At sa huli, ang pinakatampok sa paglalakbay ni Enoch ay ang kanyang mga propesya tungkol sa hinaharap ng sangkatauhan. Ipinakita sa kanya ang buong kasaysayan ng mundo mula sa kanyang panahon hanggang sa pinakadulo, sa dakilang paghuhukom. Nasaksihan niya ang sunod-sunod na henerasyon, ang pagakyat at pagbagsak ng mga kaharian. Ngunit ang pinakanakakamangha sa kanyang mga pangitain ay ang figura ng darating na Mesyas.
Tinawag siya ni Enoch na anak ng tao, ang pinili at ang matuwid. Inilarawan niya siya bilang isang hukom na mula pa sa simula na uupo sa trono ng kaluwalhatian upang hatulan ang lahat ng buhay at patay. Marami sa mga paglalarawang ito ang nakakagulat na tumutugma sa kung paano tinukoy ni Jesus ang kanyang sarili sa bagong tipan. Inihula ni Enoch ang kanyang pagdating, ang kanyang papel sa pagliligtas sa mga matuwid at paghatol sa mga makasalanan. Kaya naman, ang sinaunang aklat na ito ay naglalaman ng isa sa pinakaunang at detalyadong propesiya tungkol kay Kristo na lalong nagpapahalaga at nagbibigay misteryo para sa mga mananaliksik at mananampalataya. At dito nga nagaganap ang pinakamalaking twist or pagbabago sa kwento. Nag-aalok ang aklat ni Enoch ng ibang-ibang pananaw sa pinagmulan ng kasamaan. Kung sa karaniwang bersyon, ang kasamaan ay kadalasang iniuugnay sa pagmamataas ni Lucifer, dito, ang ugat ng kapahamakan ay ang kahalayan at kawalan ng pananagutan ng isang grupo ng mga anghel. Hindi lang sila nagrebelde sa Diyos, kundi aktibo nilang sinira ang sangkatauhan. Tinuruan sila ng mga teknolohiya ng pagwasak at pagpapakasasa sa mga walang kabuluhang bagay. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakasama ng mundo bago ang baha na kinailangan ang isang radikal na solusyon. Pero ang pinakanakakagulat na bahagi ay, siyempre, ang pinagmulan ng mga demonyo. Ang ideya na ang mga demonyo ay ang mga hindi mapakaling, masasamang espiritu ng mga hybrid na anghel at tao na nakakulong sa lupa ay mas tiyak at nakakatakot kaysa sa abstract na konsepto ng mga bumagsak na anghel. Ito ang nagpapaliwanag sa kanilang hindi nakikitang kalikasan at sa kanilang walang tigil na pagkamuhi sa sangkatauhan na, hindi tulad nila, ay may pagkakataong maligtas. Pinupunan ng aklat na ito ang mga puwang na hindi binanggit ng Biblia at nagpapakita ng isang larawan ng mundo na puno hindi lang ng kabanalan, kundi pati na rin ng nakakakilabot at kosmikong kasamaan. Kaya, ang aklat ni Enoch ay hindi lang basta isang kwento. Ito ay isang nawawalang kabanata na nagbibigay ng kasagutan sa maraming tanong. Ipinapakita nito sa atin ang isang komplikadong hierarkiya ng mga anghel. Ipinapaliwanag ang pinagmula ng kasamaan ng mga demonyo at maging ang dahilan ng dakilang baha. Ito ay isang mundo na mas komplikado at mapanganib kaysa sa nakasanayan nating isipin. Maraming salamat sa pagtapos ng panunood ng video na ito. Kung naging interesado kayong sumisid sa mga misteryo ng sinaunang teksto, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Sa tingin ninyo, bakit hindi isinama ang aklat na ito sa Biblia? Masyado ba itong kakaiba? Masyadong nakakatakot? O nagbunyag ng mga bagay na dapat sanang nanatiling lihim? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section.